sama-sama tayong magiging saksi. Nagawa pang umandar ng kaunti ng nagliliyab na van nang bigla itong sumabog sa isang gasolinahan sa Kamalig, Albay. Nagpapakarga umano ng gasolina ang van nang bigla na lang daw itong magliyab. Kalaunay nilamon ito ng apoy hanggang sa tuluyang sumabog. Nakababa naman agad ang 4 na pasahero ng van bago pa lumaki ang apoy. Bukod sa sasakyan, nasunog din ang isa sa mga fuel pump. Iniimbestiga na kung ano ang naging sanhi ng sunog. Sa susunod na 24 oras, magsisimula na ang conclave sa Vatican. 133 cardinal elector mula sa mahigit 70 bansa at teritoryo ang pipili kung sino ang susunod na leader ng simbahang Katolika. Nanumpa na rin ang Vatican clergy at ang staff na makakatuwang ng mga kardinal sa gagawing conclave. Mula sa Vatican City, saksi si Connie Sison. 2 araw bago ang conclave kung saan pipiliin ang susunod na Santo Papa, nanumpa na kahapon ng staff na tutulong sa mga cardinal elector. Kasama sa mga nanumpa ang maintenance at medical staff, gayon din ang mga tagaluto at tagalinis. Gaya ng mga kardinal, meron din silang oath of secrecy. Ang parusa para sa paglabag, excommunication. Kanina, nagsimula nang mag-check-in ang mga kardinal sa 2 guest house sa Vatican. Ang Casa Santa Marta kung saan tumira rin noon si Pope Francis at ang katabing Santa Marta Vecchia. Ito naman ang Casa Santa Marta. Ito ay itinalaga ni St. John Paul II na maging tirahan ng mga darating na mga cardinal electors tuwing magkakaroon ng papal conclave, tulad na lamang na mangyayari bukas. At kanina ay nakita natin unti-unti nang pumupasok ang ilan sa mga kardinal, nakakotse yung ilan naman ay naglalakad. Iiwan ng mga kardinal ang mga cellphone nila sa kanilang tirahan at di madadala sa Sistine Chapel kung saan gaganapin ang conclave. Inanunsyo rin ng Vatican na puputulin nila ang phone signal sa loob ng city-state simula alas 3 ng hapon ng Miyerkules oras doon. Pero di naman daw nito maapektuhan ang St. Peter's Square. Walang signal hanggat walang nahahalal na Santo Papa. Saan nga ba ang Sistine Chapel? Yan po ay nasa pagitan ng St. Peter's Basilica at ng Vatican Apostolic Palace. Yang maliit na puwang na yan sa gitna, yan po ang Sistine Chapel. At ito rin ay tinatawag na Seat of the Conclave. Dahil dito mismo sa loob na yan, magbobotohan ang nasa 133 cardinal electors simula bukas, unang araw ng Papal Conclave. At dito rin po makikita sa kanyang mismong bubungan ang chimney, kung saan inaabangan siyempre ng mga Katoliko ang paglabas ng usok. Itim ang lalabas kung wala pang halal na bagong Santo Papa at puti naman kung meron na. Sa bisperas ng conclave, naabutan ng GMA Integrated News ang mga kardinal na pumapasok malapit sa Casa Santa Marta. Nakangiti ang mga ito at kumakaway. Ang mga kardinal na na-interview natin, sinasabi na inaasahan nilang magiging maikli lang ang conclave. Ayon kay Cardinal Gregorio Rosa Chavez ng El Salvador, may 5 pangalan ng papabili ang madalas lumalabas at matunog na pwedeng pumalit kay Pope Francis. Tumanggi siyang sabihin kung sino ang mga ito, pero tingin niya may bagong Santo Padre na bago matapos ang linggong ito. I think next Friday you'll know who is new Pope. Maybe Friday in the afternoon, we'll know his name. Ngayong araw, muling nagtipon ang mga kardinal para sa ika-12 General Congregation o pagpupulong bilang paghahanda sa conclave. Iba't ibang issue ng simbahan na ang napag-usapan sa mga pagpupulong na ito. Sa ika-11 congregation, kabilang sa tinalakay ang mga migrant at mga digmaan ngayon sa mundo. Nagsalita rin daw ang ilang kardinal mula Asia at Africa. Dagdag pa sa naging press briefing kahapon, may isang cardinal ang nag-request na mula sa Casa Santa Marta na lamang boboto. Di binanggit ang dahilan. Pero kung matutuloy ito at papayagan siya, pipili ng 3 kardinal sa pamamagitan ng bunutan ng pangalan kung sino ang personal na kukuha ng kanyang boto mula Casa Santa Marta pabalik ng Sistine Chapel. Pinag-usapan din ang responsibilidad ng mga kardinal na suportahan ang susunod na Santo Papa. Gayun din ang imahe ng Santo Papa sa perspektibo ng dialogo at pagbuo ng ugnayan sa iba't ibang relihiyon at kultura. Next Pope must follow the
work of Francisco. This is my opinion. Mula rito sa Vatican City para sa GMA Integrated News, ako si Connie Season, ang inyong saksi. Oras na mahalalang susunod na Santo Papa, aantabayanan kung ano ang pipiliin niyang pangalan. Sa kasaysayan po ng simbahan, John ang pangalang pinakakaraniwang pinipili ng mga Santo Papa. Gayon din po ang Gregory, Clement, Leo at Pius. Saksi, si Maki Pulido. Habemus Papa. Bago marinig ang katagangyan na Latin para sa meron na tayong Santo Papa, tatanungin muna ang pinili ng 2/3 ng cardinal electors o higit pa kung tinatanggap niya ang pagkahalal sa kanya at kung oo, ano naman ang napili niyang pangalan bilang Santo Papa. Sinuoy Jorge Cardinal Bergoglio, piniling isunod ang pangalan kay St. Francis na naglingkod sa mga mahihirap at binigyang halaga ang kapatiran. Benedict ang pinili ni Joseph Cardinal Ratzinger, pangalan ng Santo Papa noong World War I na nagpursige para sa kapayapaan. Habang si Pope John Paul II gustong ituloy ang misyon ng sinundan niyang Santo Papa na si Pope John Paul I. Dun sa pangalang pipiliin ng ating bagong Santo Papa, dun pa lamang makikita na natin in a way ano yung magiging direksyon ng kanyang papacy. May biblical tradition ang pagpapalit ng pangalan. Sa New Testament ng Biblia, Peter ang binigay ni Jesucristo kay Simon na pinaniniwala ang nagtatag ng simbahang Katolika at naging unang Santo Papa. Hindi pinagbabawal, pero wala pa sa mga sumunod na Santo Papa ang pumili ng pangalang Peter. I am not worthy to choose the name of the first Pope. I am a successor. No? The Pope is the successor of Peter, the Vicar of Christ. But I am not worthy to have the same name. Pero sa pagsasaliksik ni Father Aris, naging standard practice lang ang pagpapalit ng pangalan noong 10th century na maging Gregory V si Bruno of Carinthia. Mulaan niya noon, naging simbolo na ang pagpapalit ng pangalan ng personal transformation at misyon ng mga bagong halal na Santo Papa. Posible rin anyang bago pa man pumasok ng conclave ang mga cardinal elector, may napili na silang pangalan sakaling sila ang mahalal na bagong Santo Papa. I would like to think that each of the cardinal electors know that it is their duty to vote, to elect the next pope. But I think they are also aware na they are candidates themselves. So somehow, pumapasok sa isip yan. No? Parang bawat isa naman may patron saint. No? Bawat isa mayroong favorite pope. No? Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Para maiwasan ang nangyaring disgrasya noong linggo, bawal nang pumarada ng paharap sa NAIA Terminals 1 at 2 ang mga sasakyan at ang parallel unloading ang pwede nilang gawin. Inaalam din ng otoridad kung tama ang pagkakabit sa mga bollard na pinaglaanan ng 8 milyong piso ng dating administrasyon. Saksi, si Ian Cruz. Inilalagay ang bollard para protektahan ang mga pedestrian at ari-arian. Sa demonstrasyon ng isang kumpanya, hindi nasira o nabunot ang stainless bollard na 0.6 meters ang taas at nakabaon ng 0.4 meters. Kahit pa tinamaan ito ng 6,800 kilos na truck na tumatakbo ng 65 kilometers per hour mula sa matarik na lugar. Pero ang bollard sa NAIA Terminal 1 itinumba ng bumanggang SUV imbes na maharang ito. Disgrasyang kumitil ng 2 tao. Nakita ko yung pinagkabitan ng bollard. Medyo mababaw talaga ang pagkakabit. So inaalam natin ngayon, pinapaaral natin sa mga nakakaintinding mga engineer at nakakaintindi ng mga international standards sa airports kung substandard nga ba ang disenyo at pagkakabit nito. Nakakalungkot po, may mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 na na-install po ang mga ito. 8 million pesos ang inilaang budget noong 2019 para sa bollard sa mga terminal ng NAIA. Sa isang pahayag sa GMA News Online,
Sinabi ni Nooy Transportation Secretary Arthur Togade na suportado niya ang pag-iimbestiga sa mga bollard. Dapat anyang managot kung sino man ang may kasalanan o pagkukulang. Pinalitan na ang nasirang bollard. Nagsasagawa na rin ng audit ang New NAIA Infra Corporation o NNIC sa lahat ng security bollard sa NAIA. Sa pamamagitan nito ay malalaman kung saan kailangan ng reinforcement gaya ng paglalagay ng malalim na pundasyon o pag-upgrade ng istruktura. Kasabay niya ng pagrebisa sa drop-off layout sa Terminal 1 at 2. Imbes na ang kasalukuyang palihis na pagpwesto ng mga sakyan, parallel unloading na ang gagawin o pahilera o kalinya ng bangketa na anilay mas ligtas. Ayon sa Department of Transportation, gagayahin ang ginagawa sa Terminal 3 kung saan humihinto lang ang mga sasakyan para magbaba o magsakay. Nag-usap na kami ng San Miguel Corp at ng NIAA. Babaguhin na nila, inaayos na lang nila yung traffic flow. Nasa custodial facility pa rin ng Mobile Patrol Security Unit ng PNP Aviation Security Group ang driver ng SUV na nagnegatibo sa alcohol at drug test. Na-inquest na siya kahapon para sa mga reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple injuries and damage to properties. Kabilang sa inimbestigahan ay human error. May mga factors pag yung mga drivers natin is hindi na-concentrate. Minsan, pag tuliro, maraming iniisip. Minsan yung cellphone is tinitignan yung cellphone. Isa rin po yan sa factor. Tumanggi na magpa-interview ang driver ayon sa mga pulis. Si Pangulong Bongbong Marcos, bukod sa naunang tulong ay pinaalalayan sa Department of Migrant Workers ang physical and mental health ng ama ng batang nasawi. We have surrounded him and the family with personnel who are equipped in providing psychosocial counseling. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.